lupa. Kukunin mo po kami, dadalhin sa iyong kaharian sa langit. Salamat po sa assurance, sa kasiguraduhan na tunay nga po, hawak mo po kami. Ikaw po yung nagpahiram ng buhay po namin, ikaw lamang po yung kukuha. At ang gusto mo po, habang nandito po kami sa mundo, O Diyos, sabi mo, dumating ka hindi para pahirapan kami, kundi para bigyan mo po kami ng buhay na ganap. Kaya salamat po, Ama. Salamat po. Kasama ka po namin ngayon dito sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo. Mangusap ka po sa bawat Espiritu po namin at tulungan mo po kami. Sa konting minuto po, O Diyos, ay may bigay po namin sa iyo yung 100% na masamba ka po namin sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Good morning. Merry Christmas. Di ba? Alam mo, patapos na yung November, di ba dati pag pumasok yung memory, kakatok na si Jose Marichan sa pinto. Bira ako makarinig ng ng Christmas song, hindi niyo napansin. Dati pag pumasok yung ano na yun eh. O, di ba? Napapakanta ka na, tapos iniisip mo na yung mga ninong at ninang, di ba? Yung mga ninong at ninang naman, nag-iisip saan sila magtatago. Hindi naman lahat. So salamat sa Panginoon sa araw na to na binigyan niya sa atin kasi tatapusin niya ano man yung sinimulan niya sa atin. At salamat, ang Panginoon siya yung tunay na promise keeper. Pag nangako siya, asahan mo, tutuparin niya yon. At salamat sa Diyos sa pagmamahal niya na hindi nagbabago sa atin. At salamat sa Diyos, patuloy nating sa biyaya na matatapos natin yung Book of Luke at marami tayong natutunan at meron pa tayong matututunan. Noong nakarang linggo, ito yung makipagkasundo agad, di ba, sa chapter 12. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung hangganan nung pinahiram na oras, yung borrowed time. Lahat tayo, we are living in a borrowed time. Hiniram natin yung oras na yon. Oras ng Panginoon yon. Hindi natin alam hanggang kailan yon. Kaya sabi niya, makipagkasundo ka kaagad. Inantulad niya sa isang ordinaryong husgado sa mundo na kapag meron kang kaso, meron silang tinatawag na preliminary hearing, di ba? Ang purpose doon para ipagkasundo kayo, para hindi na magkaroon ng hearing. So the same, inantulad ng Diyos yun para maintindihan natin. Sabi niya, bago matapos ang buhay mo sa lupa, makipagkasundo ka na. Ibig sabihin, para pag dumating yung paghahatol, at siguradong tayong lahat, kapag humarap tayo sa hukom, tayong lahat ay guilty. Tama? Tayong lahat ay guilty kasi tayong lahat ay may kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, bago dumating yung oras na yun, makipagkasundo ka kagad. Kung hindi, sabi niya, dadalhin ka sa hukom, ang hukom si Jesus, at ikaw hahatulan. Sabi niya, ikukulong ka doon at hindi ka na makakalabas doon. Ang sinasabi niya doon, ito yung impyerno. Kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Si Jesus lang ang nagbayad. Kaya sabi niya, makipagkasunto ka agad bago dumating yung oras na yon. Then natandaan niyo, sabi, pag-isip-isipin mo parati, isipin yung oras. Sabi niya, oras ng kaligtasan, pag narinig mo, yung inaalok ni Jesus na libreng regalo ng buhay na walang gano'n, huwag ka na mag-atubili pa. Tanggapin mo na yon kasi libre yon. Para maniguro ka na, anumang mangyari sa iyo, yung kaluluwa mo ay pupunta ng langit. And then pangalawa, sabi niya, isipin ng babala. Paulit-ulit ang warning ni God. Kapag hindi ka nakinig ngayon, darating ang araw, gusto mo man makinig sa akin, hindi ka na makakarinig. Bakit? Susumpain yung parang tenga mo. Meron kang tenga, sabi niya, hindi ka na makakarinig. At sabi, darating ang araw, nagpapakita ko ng katotohanan sa iyo, pinapakita ko yung salita ko sa iyo. Sabi niya, kapag patuloy kang nagmatigas ang ulo, darating ang araw, ang babala niya, meron kang mata, hindi mo na makikita yan kasi sumpa yun. Sumpa yun doon sa mga patuloy na nire-reject si Jesus. Yung patuloy na binabastos si Jesus, yung patuloy niya hindi pinapaniwalaan si Jesus, siya yung Diyos. Siya yung naglalang. Hindi pa nagkatawang tao si Jesus,
Even during the creation, nandun na siya. Nung sinabi niya, magkaroon ng liwanag, si Jesus yun. Wala lang siyang katawang tao. So nandun na siya doon sa creation pa. At nung isinilang tayo, sabi niya, nilagyan niya ng number yung buhay mo. Kung ilang taon kang mabubuhay sa mundo. Siya lang ang nakakalam doon. Kaya sabi niya, isip-isipin mo yung oras, huwag ka na magpapetik-petik. Meron silang naririnig ko parati kay DJ yung, there's a sense of urgency. Agad-agad, parang emergency. Huwag ka na mag-atubili pa. And then isipin yung babala, kasi sinasabi ni Jesus, ayaw kong mapunta ka sa impyerno. Mahal kita. Para sinasabi ni Jesus, nung pinako ako sa krus, kasama yung kasalanan mo doon. So wag mong aksayain yun, sabi niya. At ngayong umaga, tingnan natin yung magsisi upang hindi mapahamak. Dudugtungan natin, nasa ano na tayo. Sa chapter 13 ng Luke, verse 1 hanggang 5. Makikita natin dito yung bakit mapapaisip ka. Pinapanalangin natin yung anak ni Brother June. Nandito siya sa lugar na to, pero wala pa siyang balita. At yung sa gabi, pinopost ko yung doon. Nasa Gaza yung anak niya. 3 years na ba siya? 6 years? 6 years na siya doon, pero walang balita kung buhay siya, kung patay siya. So dapat aasa lang tayo sa Panginoon na sana malaman ng magulang ano yung status ng anak. At sana pakinggan ng Diyos yung iligtas pa rin siya na makauwi siya sa Pilipinas. Actually, makita mo yung sa prayer request na sana makauwi si Michael. Michael ang pangalan niya, nasa Pilipinas magmula sa Gaza. So ito yung nangyayari, sabi ko, minsan napapatanong ka, bakit yung mabuting tao napapahamak? Bakit yung masamang tao, sabi nga niya parang masamang damo, oo, parang siyang pusa. Meron siyang nabuhay. Parang gano'n, di ba? Naririnig natin yan. So dito, napapatanong ka, sasagutin ng Diyos ngayong umaga, bakit nga ba gano'n? Ano ba yung dahilan? Bakit nga gano'n na kahit Kristiyano ka, ako binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, 26 years ako missionary. Bakit ako nagka-cancer? Kung minsan napapatanong ka, naglilingkod si Pastor Ed, binigay na nga niya yung buhay niya, iniwan niya lahat para sa Panginoon, pero nagkaroon ng cancer si Pastor Ed. So, kung minsan napapatanong ka, di ba? At dito, sasagutin ng Panginoon yung mga tanong na yon. Tingnan natin sa Luke chapter 13, verse 1 hanggang 5. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos? At sabay-sabay nating basahin. Verse 1, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. And verse 2, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nila ngayon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? 3, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. And verse 4, at ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa silo, ay sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Amen. At tayo manalangin. Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po sa amin. At salamat po, binigyan mo po kami ng pandinig, binigyan mo po kami ng mata, binigyan mo po kaisipan para maunawaan po ang salita mo po. Kaya lang, O Diyos, kung di mo po kami tutulungan, hindi 48 hours po makakalimutan po namin ito, kundi po hindi talaga namin siya maintindihan. Kaya inihiling po namin ang tulong po at kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, na ikaw nga po yung magpaliwanag sa iyong salita at ito po yung maintindihan po namin at magamit po namin sa pang-araw-araw na buhay po namin at idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para hindi po agawin po ng kaaway. Salamat po, Diyos, samahan mo po kami, ingatan mo po kami, alisin mo po anumang po yung distraction. May mga problema po kaming iba-ibang dala ngayon, tulungan mo po kami na maisantabi muna po namin yon. At may focus po namin sa iyong salita, sa pakikinig po sa iyo sa umagang ito. Salamat po, Diyos, mangyari nga po ang iyong kagustuhan sa aming lahat. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. And then sabi niya, remember sa verse 59, sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalabas doon. Sinabi natin kanina,
Kaya makipag-ayos ka kagad. Once na nakulong ka, sabi ng Diyos, di ka na makakalabas doon. Inantulad niya sa sa kulungan dati. Pero ang sinasabi niya rito, itong impyerno to. Once na inatulang ka sa impyerno ka, wala nang yon. Final hatol na yon. Kasi hindi totoo yung tinuturo sa atin na merong purgatorio. Hindi totoo yung tinuturo sa atin na pag ipanalangin kita, pupunta ka ng langit. Hindi totoo yung pagtitirak ka ng kandila at pupunta ka ng langit. Hindi. Ang katotohanan lang, si Jesus lang ang pwedeng magbayad ng kasalanan ng lahat ng tao. So ito yung katotohanan. Dapat malaman at may sa puso natin. Sa kunakapahamakan, nakikita natin, di ba, with the social media ngayon, lahat Twitter, Facebook, Google, lahat na yan, di ba? Lahat ng mga, makita mo yung mga reels ngayon, di ba? Makita mo yung mga news, nasa internet na yan. So ibig sabihin, walang nalilingid na sa kaalaman natin, di ba? Nakikita natin sa buong nangyayari sa buong mundo. May mga sakunayan, makita mo yung mga disyerto. Hindi ka ba nagtataka, mga disyerto sa Saudi, binabaha at umaagos yung mga kotse? Mga disyerto yun O tapos makita mo yung nangyayari sa Gaza, nakikita mo yung nangyayari sa Israel. Yung Israel, di ba, banal na lungsod yan? Bakit nangyayari yun? Napapatanong ka. Di ba piniling bayan ng Diyos yan? Di ba chosen people yung mga Israelites? Bakit sila pinapahirapan? Bakit even before 70 years ago, naging alipin pa sila ng Babylonia? So napapatanong ka, hindi nalilingid sa atin, nakikita natin nangyayari yung araw-araw na yan. So bakit ganon? Then nakikita ka, mga Kristiyano, natatandaan nyo si Nanay Esting, na si Nanay Esting na pupunta rito yon hindi lang pag Sunday, Wednesday nandito yon o ordinary day, pag pumunta di Sister Mary, didiretso si Nanay Esting doon sa refrigerator ko doon sa kusina. Titingnan niya yun, walang sabi-sabi yon. Tapos maya-maya lang makita mo, hindi ka nalingad, yung lahat ng kailangan ko doon, nandun na. Pero bakit siya na-COVID? Bakit siya namatay kaagad, di ba? So napapatanong ka, itong taong ito naglilingkod sa simbahan, mahal na mahal niya yung Diyos, regular siya nagsisimba dito, Wednesday prayer meeting, nandito pa rin siya. Pinagpipray niya yung bakanting lote dyan. Pinagpipray niya para sabi niya, Panginoon, para doon kami gagawa ng simbahan para hindi na kami aakyat dito kasi senior citizen na siya. Mapapatanong ka, bakit agad siyang kinuha ni God? Si Jeff, yung iba sa inyo kilala si Jeff. Mahigit 10 taong ko siyang dinidisciple. Mahigit 10 taong ko siyang tinatransfer ko. Ano man yung meron ako para malaman niya. Akala ko, siya yung hahalili sa akin pagtanda ko. And then more than 30 years old, namatay din during the COVID. Yan sila Sister Tess nakaupo dyan dati. Di ba mag-asawang faithful sila nagsisimba dito every Sunday. And then bakit during the COVID, namatay din sila? Si Sister Jenny, yung iba sa iyo naranasan nila, pag Sunday po, fresh flowers po ang nakatadtad dito sa simbahan. Pupunta siya ng Dangwa sa may Sampaloc, bagsakan ng bulaklak, doon siya kukuha ng bulaklak, Sabado pa lang, i-a-arrange na yan. Ganon ang katapatan niya sa Diyos. Pag may kailangan ako dito, kahit na toothpaste lang, kahit ano lang yan, siya yung nagbibili niyan. Bakit kinuha siya ng Diyos during the pandemic? Dito ka mapapatanong, bakit itong mga mabubuting taong ito, bakit sila naapektuhan ng sakuna? Bakit itong masasama dito, yung alam nating masasama, ay namamayagpag at umaasenso pa sila. Sila pa yung yumayaman. So ito yung napapatanong, sabi ng Panginoon, ito yung sasagutin niya na sana masagot ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito nga, lahat niyan, hindi na naliligid sa atin yung nangyayari ka hindi lang sa kapitbahay mo. Kahit sa ibang bansa, nakikita mo na lahat yan. Delikado talaga mabuhay dito sa mundo, tama? Agree ba kayo? Ang hirap ng mabuhay dito sa mundo. At lalo nang mahirap mabuhay sa mundo kung wala kang Kristo o wala kang Diyos. Mahirap talaga. Kaya sinasabi nila, naniniwala ako na imposibleng mabuhay ka ng buhay Kristiyano. Kasi kahit anong gawin mo, nakakasala ka pa rin eh. Nangako ka na nga, ilang beses ka na nangako, di ba? Pero nangyari sa pangako mo, di ba? Di pa si Kristo, parang pinako din yung pangako mo, hindi na nagawa. So ito yung katunayan na without God, mahirap mabuhay dito sa mundo.
So ang bansa natin, hindi lang bansa natin, buong mundo, naglagay sila ng mga agency. Parang to set standard. To set standard, di ba? Parang sa gamot at saka sa pagkain, meron tayong Food and Drugs Authority, di ba? This is to protect na yung binebenta nilang gamot, binebenta nilang pagkain, yung kalidad nun ay hindi delikado sa kalusugan ng mamamayan, di ba? So lahat na yan, lahat ng agency meron tayo dyan. Pero bakit? Bakit nagkakasakit pa rin tayo? Bakit napapahamak na pa rin tayo? Di ba yung mga kotse, may mga quality control yan. Bago nila ilabas sa kasa yan, talagang see to it na everything is checked. Na quality control yan, hindi basta-basta masisira. Pero makita mo yung nababangga, pag binangga siya para siyang lata ng sardinas na natupi ng gano'n, di ba? So ito yung katunayan na kahit anong gawin natin, dahil sa kasalanan, nabubuhay tayo sa mundo na corrupted. Corrupted. Kaya makita mo siguro yung ilog dyan, parang na-imagine ko, nung araw dyan, maraming isda. Ngayon, meron pa rin mga kitikiti, marami doon. Kung may sabi, mga dalang mga bata rito. So may imagine mo, ano nangyari? Asan yung mga malalalim na ilog nung araw? Ako, lumaki ako sa malalim na ilog, kaya magaling ako mag-swimming. Asan na mga yun? Pumunta ka ngayon doon, ang tubig niya ganun lang, oh. Wala nang isda, may parang mga butete na nando, no? Tapos may mga susung ganon. Paano makakain susung ganon? Nung araw, mga ganon, di ba? So, ito na yung nangyayari. Bakit? Because of sin. Hindi lang tayo na-corrupt. Itong mundong ito, corrupted na siya, decaying siya, papunta siya sa kamatayan niya. Kaya sinasabi ng Diyos sa Revelation, pinako niya sa atin, huwag ka mag-alala. Kung anak ka ng Diyos, bago gunawi ng mundo, lilika ang Diyos ng bagong mundo at bagong langit, di ba? Ililipat muna niya Diyon lahat ng anak niya, lahat ng kaibigan niya, lahat ng naniwala sa Kanya. Kaya huwag kang mag-alala. So kalamidad, kaya Kristiyano ka, mabuting tao ka, pastor ka, missionary ka, hindi ka exempted dun. So makikita mo yan. Pag binagyo, alangan naman na binagyo sa inyo, ako walang bagyo rito. hindi ganun ang, siyempre magtataka ka, ang mangyayari, hindi na kayo pupunta rito, kababalaghan yung 4th floor na yan. So, even anak ka ng Diyos, kahit anong gawin mo, damay ka. Kaya ang turo ng Diyos, mag-ready ka. Dumating man yung sakunang yon, secured ka. Ay yung pinaka-the best insurance mo. Secured ka na yung kaluluwa mo, makapunta sa langit. Secured ka na ikaw ay hindi ka nakaaway ng Diyos. Tayong lahat ay kaaway tayo ng Diyos before, tama? Bakit kaaway ng Diyos? Hindi natin siya nirerespeto, hindi natin ginagawang Panginoon, sinusuway natin mga utos niya, di ba? Pero later on, nakarinig tayo ng magandang balita, nakilala natin siya, naniwala tayo sa Kanya. We are now friends of God, di ba? Anak na tayo ng Diyos at kaibigan na tayo ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. So parang adopted son and daughter tayo. Pro-decision natin yon. Kaya sabi niya, mag-ingat ka, hindi ko mo nagsisimba ka sa ECF, exempted ka dyan, hindi. Pag dinesisyon ng Diyos na ikaw ay madadamay dyan, madadamay ka. Call ng Panginoon, hindi natin alam yon. Ang pasan sinasabi niya, maging ready ka para pag dumating man yung sakunang yan, yung kalamidad na yan, sabi niya, ay handa ka. Kasi itong katawan natin, mamamatay talaga siya dahil sa kasalanan. Dati, nung nilalang ni God si Adan at Eva, sabi ng Bible, they were created in God's image. Para silang Diyos, wala silang kamatayan. Kaya lang, sinabi ng Diyos from the beginning, sa paraiso, sa Garden of Eden, sabi niya, lahat to, pwede niyong kainin, ha? Pero itong bunga natang ito, merong one rule. Isang pinagbawal lang. Lahat po pwede. Bakit ba naman hindi nila pinagsawaan yung po pwede? Bakit itong pinagbabawal na isa ng Diyos, ito yung pinag-intrisan nila? At ang sabi ng Diyos, pag sinuway mo yung utos ko, nakasalanan yun kasi sinuway mo utos ko, ang kabayaran yan ay kamatayan. Kaya yung walang hanggan na buhay nila binigay ng Diyos before, nagkaroon ng kamatayan. Pero ganun pa man dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi agad-agad. Di ba dapat kapag yung ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, the moment na nagsinungaling ako, dapat ganun na kagad, di ba?
Pero hindi, umabot pa ng 930 years old si Adan bago siya pinatay ng Diyos, namatay, pinayaan mamatay. Kasi bakit? Inaantay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Panginoon, sige na, patawarin mo na ako. Hindi ko na po ulitin. Promise man, pex man, hindi ko na ulitin. Inaantay ng Diyos yun. Pero 930 years, makita mo, hindi, sinabi ng Diyos, alam namang Diyos kung nasaan sila, di ba? Nung maramdaman nila na yung yapak ni God sa Garden of Eden, naramdaman nila, nagtago sila, di ba? Tinanong ng Diyos, Adan, nasaan ka? Hindi ba alam ng Diyos? Alam ng Diyos! Alam niya na nagtatago siya doon. Kaya lang, inaantay ng Diyos na magsabi sa kanya. Pero sabi ni Adan, andito po ako. Anong ginagawa mo dyan? Alam ng Diyos, di ba? Nagtatago po. Ba't ka nagtatago? Hindi pa rin inamin. O tapos tinanong siya ng Diyos, sinuway mo ba? Yung nag-iisang utos ko sa'yo, sinuway mo ba? Sa halip na sabihin niya, ito po kasi si Eva. Napatay kay Eva. Anong ginawa ni Eva? Sinisi yung ahas, di ba? Yung ahas. So ito yun hanggang ngayon, walang pinagkaiba, di ba? Nakoconvict ka na kuminsan. Sinasabihan ka ng Diyos, oy, mali yung ginawa mo. Pero di ba, nangangatwiran ka pa, walang katapusan excuses, walang katapusan justification, di ba? Kasi naman Panginoon di ba? Ganon. Inaantay lang ng Panginoon na lumapit, Panginoon, sorry po. Tulungan mo po ako, hindi ko na po ulitin. Kasi kung di mo ako tutulungan, hindi ko talaga kaya kasi mahina po talaga ako. Kaya sabi ng Panginoon, maging handa ka lang parati kasi hindi ka exempted dyan na pwede kong iparanas sa iyo yan. Bakit nangyayaring kalamidad o masamang bagay sa mga mabuting tao? Ito yung sasagutin ng Diyos ngayon. Si Job, the same, nakita natin, maka-Diyos, di ba? Mayaman siya, pinagpala siya ng Diyos talaga. And then, every day, anak ka ni Job, mayaman, di ba? Every night, meron silang party. Anong ginagawa ni Job? Kinaumagahan, mag-o-offer siya ng sin offering sa Diyos. Para kung nagkasalaman yung mga anak niya, mapatawad ng Diyos. Di ba? Ganon siya kabuting tao. Pero, dumating ang demonyo. Sabi ng Panginoon sa demonyo, oy, Lucifer. Oy, Taning, sabi niya, Taning, kumusta ka? Sabi niya kay Taning. Ano ba pinaggagawa niyo mo? Sabi ng Diyos kay Satanas. Dito lang, ikot-ikot lang, sabi niya, papasyal-pasyal. Sabi ng Diyos, nakita mo ba yung anak kong si Job? Matuwid yun. Mabuting tao yun, sabi ng Diyos. Sabi ng demonyo, mabuti lang yon kasi pinagpapala mo. Subukin mong tanggalin yung kayamanan yan. Subukin mong maghirap yan, magutom yan. Kundi ka susumpayin yan. Ano sabi ng Diyos? Sige. Binibigyan kita ng, I give you permission, sabi niya sa demonyo. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin kay Job. Pero yung buhay niya, di mo pwedeng pakialaman yon, akin yon, sabi ng Diyos. Sige, sabi ng demonyo. Ano ginawa ng demonyo? Gumawa siya ng bagyo, nagpa-party yung mga anak, namatay lahat. Gumawa siya ng kalamidad, namatay lahat ng ari-arian niya. Lahat ng meron siyang kayamanan niya, naubos yung thousands of thousands na mga hayop. And then di pa nasustento ron, nagkaroon pa siya ng sakit, Makati, na kumuha siya ng bato para ganunin lang niya. And then nandun na siya sa basurahan kasi pinandidirihan niya siya ng asawa niya na may mga galis-galis ka, ginaganon niya, may mga lumalabas na dyan, parang ganyan. And then pati asawa niya, sabi niya, siyempre, dati ang tawag niya kay Job, sweetheart. Siguro sweetheart. Hindi na sweetheart. Hoy Job, bakit hindi mo nalang sumpain kasi yung Diyos mo yan para mamatay ka na matapos na yung paghihirap mo? Asawa niya ito, di ba? Pero hindi pa rin. Patuloy siyang tinuruan ng Diyos. Hanggang sa dito, makita natin na binalik yung kayamanan niya, pati mga anak niya, nag-anak siyang mga bagong anak. Di ba? Higit pa doon sa dati. Pero ang point doon sa panahon na yon, may isip mo, di ba nagtatanong si Job, Panginoon, sinusot ko yung gusto mo, bakit mo ako hinayaan maganto? The same. Hanggang ngayon, the same. Mapapatanong ka, bakit ako inahayaan ng Diyos na maghirap? Siguro napapanong si Brother John, bakit po nandun yung anak ko? Bakit hindi na lang nagbakasyon yung anak ko si Michael dito para bago nagkagulo, di ba? Napapatanong ka ganon. Kaya lang sa salita ng Diyos kumpleto para masagot niya yon. Sabi niya sa John 9:2-3, verse 2, tinanong siya ng kanyang mga alagad. Sabi kay Jesus, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba
o ang kanyang mga magulang? Kinuusap si Jesus, di ba? Na kasi meron tayong concept. Ako, naririnig ko sa mga kaibigan ko, sa mga accountability group ko. Pastor, baka meron kang ginagawang kasalanan kung bakit ka nagka-cancer. So meron tayong ganong klaseng concept na kung maging pangit ang buhay mo, baka kasalanan. At dito sinagot ni Jesus. Sabi kay Jesus, Jesus, kaya ba nabulag itong anak nilang ito dahil may kasalanan siya o may kasalanan ng magulang niya? Ano sagot ni Jesus? Sabay-sabay tayo. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, mabago yung concept natin. Hindi natin alam kung bakit ganun ang ginagawa ng Diyos. Ang punto doon, Panginoon, hindi ko po naintindihan. Importante po, nagtitiwala po ako sa iyo, alam mo po yung ginagawa mo kasi Diyos ka, kasi banal ka, perfect ka. Ito yung pinakamagandang kaisipan natin. So, masamang tao, nagtatagumpay, pero mabuting tao, di ba, nakakikita ka na everyday hanggang ngayon dito, di ba? Everyday, ako kuminsan, siyempre mahal ko yung Pilipinas. Pilipino ako. Hindi mo matatanggi sa kulay ko, di ba? Talagang Pilipino ako. Pero ako minsan napapatanong ako na itong mga, Panginoon, sabi mo, sumunod kami sa lahat ng bumuno ng gobyerno namin. Sabi mo, ikaw ang nagtalaga sa kanya. Bakit ganito yung mga binigay mo sa mga namumuno sa amin? Hindi ko maintindihan nung una na mga professional, buena de pamilya, di ba? Nag-aral pa sa abroad, mga may doctorate, may masters in business administration ng mga yan. Bakit siya nagnanakaw? Di ba ang hirap intindihin? Mayaman ka na, may impluensya ka, mabuting tao ka, mabuti yung pamilya mo, bakit ka nagnanakaw? At pinagnanakawan mo pa yung may hirap na tao, di ba? Ang hirap intindihin. At kahit Kristiyano ka, napapatanong ka sa Diyos, sabi mo, ikaw ay yung nagtatalaga ng mga pinuno namin. Bakit mo kayo binigyan ng ganitong pinuno? Sana binigyan ko yung pinuno na medyo maayos. So napapatanong ka kasi nga, malimit hanggang ngayon nangyayari yan. Anong ibig sabihin nito? Merong dalawang aral ata, I hope tama. Aral na matututunan tayo ngayong umaga. Una, kapahamakan sa templo. Merong ginawang kwento ang Diyos doon sa templo. Makikita natin yung bakit nasa templo ka. Parang dito, nandito ka sa templo ng Diyos, bakit ako mapapahamak? Minsan mapapatanong ko, di ba dapat exempted ako kasi nasa templo ako ng Diyos? Sasabi niya sa verse 1, dumating noon ang ilang tao at ibinilita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Imagine mo, nagsiserve sila sa temple ng Diyos. Nagsiserve sila sa Panginoong Diyos, di ba? Bakit inayaan ng Diyos na sila ay mapatay ni Pilato? So makipagkasundo agad, natandaan natin, para pag dumating man yon, may mangyari man, kahit na naglilingkod ka sa Diyos, siguradong isipin mo yung oras, nag-decide ka na. Anong importanteng desisyon? Panginoon, ayoko pong pumunta ng impyerno. Nung sinabi ni Jesus, Pilipino tayo, alam na natin yon. Simple, kahit bata naintindihan niya. Sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa bahay ng aking Ama sa langit kundi sa pamamagitan ko. Simple siya, di ba? Naintindihan mo siya. Walang ibang daan kundi si Jesus lang. Kaya ito yun, sabi niya, isipin ng babala, kapag hindi ka naniwala sa sinasabi ng Diyos, sa sinasabi ng Panginoon, sa sinasabi ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, mapapahamak ka. Kaya sabi niya ang babala niya, mapapahamak ka. Nung last week, pinag-aralan natin, makukulang ka, hinantulan niya sa pagiging makukulong, pero hindi ka na makakalabas doon. Actually, impyerno ang sinasabi niya doon. And then, hatol kasi. Alam na natin na sino yung tagahatol? Si Jesus. Remember, sabi ni Jesus, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos Ama sa langit sa akin. Si Jesus ang tumutubos ng kasalanan natin. Si Jesus din ang hahatol sa atin. Nakita mo yung the same. The same na Diyos na magliligtas sa iyo, pero sa the same na Diyos na pwedeng magtapon sa atin sa impyerno. Kaya sabi niya, huwag kang matakot parati sa tao. Matakot ka sa Panginoong Yesus na meron siyang kakayahan na itapong kanya sa impyerno kapag pinilit mo yung gusto mo. Kaya sabi niya yung hatol, bago ka hatulan, bago ka humarap doon sa judge, sabi niya, mag-ayos ka. Ayusin mo na. Makipagkasundo ka na. Kasi siguradong you will found guilty. Tama?
magiging guilty ka eh. Kasi ang simpleng ano lang eh, kaso lang eh. Basta ang sabi niya kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O may kasalanan ka ba? O meron po. O guilty ka na. Wala nang maraming hearing. O guilty ka na, di ba? Eh kung ilalagay mo sa comic, yung pipitikin kang gano'n, tapos gaganon ka na dun sa hell, di ba? So sinasabi ng Panginoon, kahit ngayon naririnig mo, magdesisyon ka. Libreng regalo ng Diyos na ibinibigay niya, inaalok niya sa tao. Dalawa lang yun. Hindi ka maniniwala ka. Nandun sa paniniwala. Alam mo, kahit ang doktor mo, magaling siya, pag wala kang tiwala sa kanya, believe me, bakit di ka gumagaling? Kasi ikaw mismo nire-reject mo eh. Nire-reject mo. It is the same. When you reject Jesus, when you reject ang Panginoon, na malinaw ang sinasabi niya, hindi mo pinaniniwalaan, lagot ka. Kasi sa kanya kagaling eh. Siyang dahilan ng lahat ng ito. Siyang dahilan ng lahat ng mundo. Bakit ka umihinga? Siya yung may dahilan nun. Subukan mo nga pigilan yung hininga mo. Patagalan tayo. May regalo. Hindi kaya, di ba? Kahit anong pigil mo, hindi kaya. So, doon ka maniniwala, oo nga no? Oo nga na. Kung ako hindi ko kaya. So, ano pa kaya yung ibang bagay? Kaya sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin, sabi niya, inaantay lang kita eh. Matagal na akong kung alam mo lamang, sabi ng Diyos, para akong inahing manok. Matagal na kitang inaantay para sumilong ka dito sa ilalim ng aking pakpak, aalagaan kita, iingatan kita. Yun ang gusto ng Diyos from the beginning. Pero anong gusto ng tao? Doon sa labas. Ayaw magpasakop sa Diyos. So sinasabi ng Diyos, nung pa kita inahanap, nung pa kita tinatawag, kung alam mo lamang, gusto kitang tulungan, gusto kitang alagaan, gusto kitang bantayan, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. So sinabi niya rito, si Pilato, siya nag-decide para patayin si Jesus. Meron siyang kapangyarihan. Siya pero alam niya, yung asawa niya, nagkaroon ng pangitain, di ba? Nanaginip yung asawa niya, binalaan niya yung asawa niya. Huwag kang gagawa ng anumang bagay laban sa Jesus na yan. Oo. Kaya ang ginawa niya, di ba, publicly nagugas siya ng kamay. O sige, sabi niya. Kung gusto niya, ibigay ko sa inyo yung hari ninyo, pero wala akong wala akong pananagutan dyan. Hugas kamay ba? O, hugas kamay na pinakita niya. Kasi, alam niya, kaya lang wala siya magagawa. Pinili niya, mas natakot siya sa tao. Mas natakot siya sa tao. Kasi, kung hindi niya susundin ng mga tao, magkakaroon ng parang civil war o magiging against sa kanya yung mga tao. So, pinagbigyan niya yung mga tao kahit na alam niya sa puso niya na meron siyang alam about Jesus. And then, noong panahon na yon, imaginein mo, yung panahon na nangyari yan, parang tinatawag na Passover. Ito yung one of the great festival once a year sa Israel. Then, imaginein mo, ang kinakatay doon sa temple, hindi kalakihan yung Jerusalem, pero ang kinakatay doon sa temple, mga 250,000, sabi mo, 250,000 na baka. Hindi na kayang gawin ng mga pari. So yung mga kung sino-sino na lang, tumutulong na lang sila. At ma-imagine mo, kung dito ginagawa yon, yung inaapakan yung yan, dugo na yan. Kasi imagine mo, kakatay tayo ng mga hayop dito, pirang kabayaran ng kasalanan natin. O gaano kaya every Sunday yon, puro dugo tayo dyan, di ba? So imagine, pero salamat na lang sa Diyos, sabi niya, si Jesus na ang gumawa nung. Kaya ngayon, punta ka, malinis, mabango, hindi malansa. Kasi nga ginawa na. Pero dito, during the Passover, ginawa yon at ang tiwala lang nila, doon sa pinatay nilang yon, mabayaran yung kasalanan mo. So the same kay Jesus. Pinatay si Jesus, wala siyang kasalanan. Pinatay siya dahil sa kasalanan ko at kasalanan mo. At yun ang dapat maintindihan mo, na hindi natin kayang bayaran ng kasalanan natin. At maraming patuloy ngayon na hindi naniniwala doon. Kaya sabi ni Jesus, bantayan mo yung oras at isipin mo rin yung babala. Ang babala ko, iba-ibang pananalita na Jesus, sabi niya, iba-iba. Pero isa lang ang tumbok niya. Dalawa lang ang pupuntahan ninyo, impyerno o langit, dalawa lang. At dalawa lang ang pwede niyong sundin. Dalawa lang ang pwede niyong maging Panginoon, ang demonyo o ang Diyos.
At dalawa lang ang pwede niyong maging anak kayo. Sabi ni Jesus, di ba? Hindi kayo sumusunod sa akin, sabi ni Jesus. Bakit? Kasi sinusunod niyo yung ama niyo eh. Ang ama niyo kasi ang demonyo eh. At ang ama niyo, di ba sinungaling siya? Kasi siya yung hari, siya yung ama ng kasinungalingan. Kasi ang agenda ng demonyo, sabi niya, siya yung ama mo, anong gagawin niya sa'yo? Sisirain ka niya, papatayin ka niya, at nanakawan ka niya. Yun ang agenda niya. Pero si Jesus, sabi ni Jesus, malinaw, dumating ako dito, hindi para pahirapan ka, dumating ako dito para bigyan ka ng buhay na ganap. Bakit pinipili ng tao dito? So from the start, sinabi ni Jesus sinabi niya malinaw merong makitid na daan, merong maluwag na daan. Itong makitid na daan, mahirap siyang daanan. Itong maluwag na daan, siyempre maluwag, madali. Konti lang ang pumipili dito sa makitid na daan. Sabi niya, pero dito marami. Kasi dito pwede. Kung gusto mo 3 asawa, kaya mo pakainin, pwede. Pero dito hindi po pwede. Hindi po pwede. Kaya sabi niya dito, gusto mo pumunta dito, papunta ng langit to. Ito papunta ng impyerno itong malawak na to. Dito pwede. Gusto mo murahin mo nanay mo, pwede dito. O labanan mo yung nanay mo, pwede. Magnakaw ka, magsinungaling ka, pwede rito. Pero dito hindi po pwede. At dito pwede ka, magdala ka. Gusto mo yung mga sinasalbahe mo, bayaran mo yon, pakainin mo sila. Okay lang. Gawa mo sila ng masama, pakainin mo, hindi na magagaling sa iyo yan. Dito hindi po pwede. Wala kang pwedeng dalhin. Kasi makitid siya. Kung may dala-dala kong bag dito, hindi ako lulusot. Parang gano'n lang sa kasimple. So sabi ng Diyos, wala kang pwedeng gawin para pumunta ka ng langit. Hindi ka makakagawa ng paraan. Yung sinabi ni Jesus, ako yung daan, siya lang. Siya lang ang pwedeng gumawa ng daan papunta ng langit. At malinaw yon. Kaya sabi niya, dito sa makitid na daan, wala kang pwedeng dalhin. Kagandahan, loob lang ng Diyos. Hindi dahil sa mabait tayo, mahal lang tayo ng Diyos. Ayaw niyang isa man sa atin na mapahamak. So wala kang dadalhin, anak. Pasok ka lang dito, hindi mo kailangan magbayad ng toll gate, hindi mo kailangan magbayad ng lagay, hindi mo kailangan magbigay ng padulas. Pasok ka lang, ikaw lang. Kahit marumi ka, kahit wala kang damit, kahit na marumi ka, mabaho ka, pasok ka anak dito. Ito yung papunta ng langit. Pero dito hindi po pwede. Gawin mo yung gusto mong gawin. Ikaw ang maging Diyos ng buhay mo. Pero ang dulo nun, impyerno. Hindi ginawang komplikado ng Diyos. Hindi niya ginawang mahirap intindihin. Napaka-simple niyang ginawa yung kaligtasan. Sabi niya sa verse 2, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nila ngayon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Mapapaisip ka Si Pastor Ed, binigay niya yung buhay niya sa ministry, 26 years, tapos may sakit siya, may cancer siya, dami niya sakit. Mapapaisip ka, siguro namumuhay ng masama yan. Di ba? Pero dito para sabi niya, pag naisip mo yon, tatanungin ka ni Jesus, akala ba ninyo mas mabuti kayo kaysa Kanya? Ano sagot ni Jesus? Ang hatol ng Diyos, si Herod, sabi niya, pinakita kay Herod yan. Yung hatol ng Diyos, nung panahon nila agad-agad, na kapag nagkasala ka, merong 2 witness lang. Babatuhin ka. Wala nang hiring-hiring, wala nang barabarangay, wala nang mga sumon-sumon. Basta't proven na caught in the act ka, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Si Herod, pinakita ng Diyos dito. Si Herod, nandun na mga tao, siyempre siya yung pinuno nila. Nagbihis siya, pinakamagandang bihis niya. Tapos nagtalumpati siya. Magaling Kaya nga siya nanalo, di ba? Magaling magsalita. Pero pinakita ng Diyos yung atol niya. Bakit? Sabi niya, Acts 12:23, sabayan niyo ako. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang naukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Nagsalita si Herodes, alam mo mga sigaw ng tao, ang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Sabi kay Herodes, tinuring nilang Diyos si Herodes at hindi kinorek ni Herodes yon. At ang parusa ng Diyos, agad-agad. So may pinagkaiba yon doon, tsaka ngayon, wala. Pag hindi ka nag-ingat, the same. The same ang pwedeng gawin ng Diyos. At hindi nagbabago ang Diyos nila Adan
Ang Diyos nila Jacob, nila Abraham, siya pa rin ang Diyos natin hanggang ngayon. Hindi nagbabago yung Diyos na yon. Built-in judgment, meron yon. Ayaw kong tigilan ng paninigarilyo ko. Ang built-in judgment nun, pwede ako magka-cancer sa lungs, tama? Ayaw kong tigilan yung pambababae ko. Kung saan ako pupunta, may pera ako, malapit ako sa mga mall. Wala akong tigil sa sexual escapades ko. Built-in judgment, pwede ako magka-AIDS, di ba? Ang AIDS, walang kagalingan. So the same, ano man yung ginagawa ko na labag doon sa kagustuhan ng Diyos, meron siyang nakalakip na judgment doon. Hindi mo maiiwasan yon. Halimbawa, magpuyat ka. Puyat-puyat ka. Tapos, yung tinuturo ko sa inyo, 2 hours before midnight, dapat tulog ka na. Bakit ka mo? Kasi yung 10 o'clock hanggang 12 midnight, dito lang merong isinisilang na bagong cell yung brain natin. Ngayon kung parati kang lumalampas sa oras na yon, yung cells natin, yung luma, mamamatay, merong bagong isisilang, di ba? And then, puro namamatay yung cell mo kasi gising ka, pagdating ng araw, wala ka ng bagong cell, mapurol na yung utak mo. Kaya ang role, makita mo yung mga pumapasok ng mga bata dati, ewan ko lang ngayon, yung mga pang-umaga, mas smart siya. Kasi bakit? Napipilitan silang matulog ng maaga kasi umaga silang gigising. So hanggang ngayon, sinasabi ng Diyos, yung built-in judgment na yon. Sabi niya, kung pababayaan mo yung ganun, alam mo na, later on, mga decision mo mali. Tapos ang purul-purul ng isip mo, and then sinasabi nila ngayon, Alzheimer. Sinasabi natin ngayon, makalimutin. Because kapabayaan. Kasi sabi ng Diyos, kahit tingnan mo lang yung manok, pag dumilim, anong gagawin ng manok? Oh, maghahanap na ng di ba, matutulugan. Tayong tao, pag nagdilim, abay maliligo na. Oh, lalabas. Mabuti pa yung manok. Tapos yung manok, halimbawa, yung nasa puno siya ng natulog, di ba? Pag tumilawak siya alas 4, siyempre madilim pa, pero gumaganon-ganon na yon. O kung pwede na siyang bumaba. Basta't konting liwanag, bababa siya. Bakit? Kapag madilim-dilim pa, nandun yung bulate, di ba? Pero pag maliwanag na, wala na. Bakit? Ang bulate, puro siya intestine. Kapag tatais siya, sorry sa word, kapag tatais siya, baka may kumakain. Pag tatais siya, siyempre gaganon niya yung puwit niya, di ba? Nandito yung lupa. Dito siya tatai. Alam niyo tayo ng bulate, di ba? Parang lupa yon. O tanungin kita, maliwanag na, papakita ba niya yung puwit niya? Hindi na, di ba? So itong manok, pag maliwanag din siya bumaba, may makikita pa siyang bulate? Wala, makikita niya, tae ng bulate. Yun. So sa tao, the same pa rin. Sabi ng Panginoon, merong built-in judgment. Meron ding built-in blessing. Pag nagsikap ka, siyempre, kung may tiyaga, merong nilaga, may coke pa daw yun kung minsan, di ba? So ito yon, calamity, hindi ka exempted. Wala exempted sa atin. Ang tinuturo na ng Diyos, ano man ang mangyari dyan, ang mundo corrupted. At the end nga ng mundo, matutunaw nga yan eh. So ano man mangyari dyan, don't worry. Ang ayusin mo, bago mangyari yon, settled ka na. Kaibigan ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos, sigurado ka ligtas ka na, sinuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Ito yung patuloy niya, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos. Abag lang ng Diyos na buhay pa ako o buhay pa tayo. Di ba, sinabi nga natin, kung oras na magkasala ka, dapat tsugi ka na, di ba? Pero hindi, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para ma-enjoy mo din yung creation niya at maging instrumento ka rin sa iba. Parang sa kanila, sino nag-invite sa inyo? Parang itong ginawa niya. Bisita niya itong dalawa. Ito, kapag itong dalawang ito, naligtas sila, ikaw kapatid, ang ginamit ng Diyos, pagdating mo ng langit, meron kang crown of righteousness. Kasi kung nakarinig sila ng salita ngayon, naniwala kayo kay Jesus, maliligtas kayo, gagandang buhay, gagabayan ng buhay yon. At yung ginamit ng instrumento yun, may pagpapala sa Diyos yon.
Kaya hindi baliwala yung effort natin. Itong mga tatlong Mariang ito, di ba? Hindi po Maria pangalan nila. Kaya pag parating tatlo lang nakikita ko gawa ni Brother Jerry yan, di ba? So ito yon, kapag magpagamit ka sa buhay mo, si Brother John, mga siya nag-invite sa mga ito, naisipin mo, alam mo yung kaligtasan, alam mo yung daan, alam mo yung mabuting balita, di ba? Nakakita ka ng treasure. Di ba turo ng Diyos, hindi mo sasarilinin yon. Ipapamalita mo para sila din ay makinabang doon. So sabi niya, habag lang ng Diyos na buhay pa tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon para patuloy ka maging blessing din sa iba. Kasi tayo ang gagamitin ng Diyos para sa iba. Napapalibot sa iyo sa bahay mo yung mga taong hindi paligtas. At nakikita mo yung mga taong kahit anong gawin nila, ang hirap ng buhay. Mahirap talaga yung buhay. Mas mahirap ang buhay pag wala kang Diyos na kasama. Pero pag may kasama kang Diyos, hindi ganun kahirap kasi may lalapitan ka. Meron kang shelter, meron kang refuge. Old Testament, pag-usapan natin kanina yan, agad-agad nandun yung hatol ng Diyos. At yung COVID, nakita na natin, buong mundo. Buong mundo. Na-imagine nyo ba yung before COVID? Before COVID, sobrang sagana, di ba? Sobrang sagana. At lahat may pera, may trabaho, ang daming makita mo yung Pasko, talagang mamimili ka, ang tagal mo makabayad sa cashier, yung traffic, lahat yan, di ba? Kasi sobra talaga. At ang nangyayari pa, kung kailan yung Pasko na sa dami ng party, sa dami ng walang tao sa simbahan, nagbabakasyon, punta ng probinsya. Anong ginawa ng Diyos? Isang iglap lang, stand still. Wala kang magawa. At ang dami nating natutunan. At minahal natin ang Panginoon, minahal natin yung gawain ng Diyos. Sabi, Pastor, namimiss ko na po yung worship. Wala, lockdown eh. Wala. Tapos, pinayagan kami, 10%. Ilan ang 10% natin? Maliit lang to. 12 lang. Kapag napasok ang 12, sarado po yung third floor na yan. At pag hindi ka dumating sa oras yun, sinasara namin yung 5 minutes. So nakita natin yung ganon. Sabi ni God, hanapin mo ako hanggat meron kang pagkakataon. Someday, hanapin mo man ako, hindi mo na ako makikita. Lahat tayo mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan, hindi natin alam kung paano. Pero kung meron kang tiwala sa God, wala, hindi mo na problema yon. God, anak mo ako eh. Bahala ka. Anak mo ako eh. Ito, COVID. Siyempre, alam nga naman dahil na lockdown, dahil COVID, di na ako makukuryente. Hindi na ako mag-iilaw. Hindi na ako maliligo. So kahit lockdown, siyempre patuloy yung utilities niya, di ba? Siyempre, kinakabahan ako minsan. Babayaran ka eh. Puputulan ka, di ba? Sasabihin ko lang kay God, God, simbahan mo to, bahala ka, problema mo yan. Oh, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi tayo pinabayaan hanggang ngayon. Ito yun eh. Inaantay lang kita, sabi ng Diyos, para akong inahing manok. Inaantay lang kita na pumunta sa ilalim ng pakpak ko. Aalagaan kita, ingatan kita. Hanggang ngayon, sa Jerusalem, yun ang invitation ni God. Hanggang ngayon, the same sa atin. Instant judgment. Natanda itong propetang ito. Mga bata, tinutukso siya. Kalbo, 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 kalbo. Hindi pa naman, may konti pa natira. Wag niyo akong tatawagin kayo. Anong ginawa ng Diyos yon? Instant. Pinarusahan sila ng Diyos. Nagpalabas ang Diyos ng mga oso. At nila pa, 40. Tama, 40. 40 na kabataan. Pinapakita ng Diyos. Tapos magtataka, God, ang babata niyan, bakit mo? Dahil bata ka ba? Pwede ka na magmura ng kahit sino? Dahil bata ka ba, exempted ka pag nagnakaw ka? Hindi, pinapakita ng Diyos. God is a perfect God. God is a perfect God. Na siya nagpapala, siya nagpaparusa. Siya nagpapala, siya sumusumpa para magkaroon tayo ng takot. At yung sumpa, hindi lang minsan nangyayari, paulit-ulit na nangyayari. Papasa to the next generation up to the 4th and 3rd generation. And grace lang ni God para maputol yon. Ang tunay na tanong, anong klaseng Diyos
at hinayaan niyang mabuhay ang sinuman. Tanungin mo yung katabi mo, bakit ka pa kaya buhay? Di ba? Kasi may kasalanan tayo, di ba? O sumagot ka, ikaw kaya ka mo. Di ba? Ito yun eh. Ang tunang tanong, bakit pa ako buhay? Kasi biyaya na lang ng Diyos. Ngayon pag naintindihan ko yon, God, salamat po. Paggising ko sa umaga, uy, buhay pa ako. Di ba? So, paggising mo pa lang, punong-puno na ng pasasalamat yung puso mo. Kasi buhay ka pa. Tapos, nung binaba mo yung paa mo sa kama, di ba? Hindi ka sure kung makatayo ka, di ba? Abay, nung tumayo ka, ay, nakatayo pa ako. Salamat po, Panginoon, di ba? And then, pupunta ka ng CR. Siyempre, paggising mo, gusto mo pumunta, CR. Alam nga naman, pupunta ka agad ng MOA, kagigising mo lang, di ba? So, CR muna, di ba? And then, nakalakad ka papunta ng CR, hindi mo napansin. Hindi mo napansin, nakalimutan mo ang Diyos, nakakalakad ka pa. Sana man lang, oh God, salamat po, makakapunta pa ako ng CR. O, nakapunta ka na nga ng CR. Siyempre, mag-withdraw ka, di ba? Kasi nag-deposit ka maghapon, hanggang gabi, deposit ka ng deposit. Pagdating ng umaga, siyempre mag-withdraw ka, di ba? Hindi ka pasalamat, lumabas yung withdrawal. Hindi siya out of order, di ba? Eh, paano kung out of order yon? Hindi makalabas lahat ng deposit mo the whole day hanggang gabi. O nung maka-withdraw ka, di ba? Di ba dapat lang, God, salamat po. Salamat po. Nag-function pa rin po yung withdrawal machine ko. Ito yung kuminsan, kahit Kristiyano tayo, nakakalimutan natin na ang dami nating bagay na every step of the way, so from umaga pa lang, God, salamat po, God, salamat po, God, salamat po, yung gustong-gusto ng Panginoon. Romans 6:23, alam na natin, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang, hindi niya ginawang complicated. So alam natin may kasalanan tayo, biyaya lang ng Diyos na buhay tayo kasi dapat patay na tayo kasi meron tayong kasalanan, di ba? So every day, one day at a time, pasalamat ako sa Diyos, meron pa akong isang araw. Di ba? Ikinabukasan, meron pa akong isang araw. Di ba nakakalimutan natin yon? Kasi dapat matagal na tayong pinatay kasi because may kasalanan tayo. And then kabutihan ng Diyos na panahon para magsisi. Binibigyan tayo ng time ng Diyos para ayusin natin yung relationship natin sa Kanya at binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba na hindi lang tayo maging makasarili, hindi yung ligtas ka tapos makita mo yung kaibigan mo, nandun ka sa heaven, di ba? Kasi nag-decide ka, naniwala ka kay Jesus. Di pag namatay ka, nasa heaven ka. Yung mga kilala mo, makikita mo sila sa hell. Kasi maliwanag na sinabi ng Diyos yun eh. Kapag binigyan tayo ng buhay na hindi namamatay, katawang hindi namamatay, hindi nabubulok, glorified body yon, tatagos yung parang ito, tatagos yung paningin ko dyan, hindi ito magiging hadlang. So yung mga tao nakapalibot sa iyo, lalo yung mahal mo sa buhay, kung nasa langit ka man, makikita mo sila nasa hell. Eh, siyempre, magtataka sila. Uy, ba't ka nandyan? Ang salbahe mo ng araw, ba't ka nasa langit ka? Eh, kahit salbahe ka, nagbago ka, binago ka ni Kristo, naniwala ka kay Kristo, di nasa langit ka. Eh, tinanong ka, ba't ka nandyan sa langit? Eh, kasi naniwala ako sa sinabi ni Jesus. Ako yung daan, ako yung buhay, ako yung katotohanan, wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Eh, naniwala ako doon, sabi ni Jesus, dadalhin niya ako sa langit, dinala ako sa langit. Anong sasabihin ng kaibigan mo? Lalo na kung mahal mo sa buhay, asawa mo, kapatid mo, pinsan mo, pamangkin mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana wala ako sa impyerno. Nakita mo yung responsibility natin? Na meron tayong responsibility. Binigyan ka ng regalo ng Diyos, sasarilinin mo ba yon? Tinuro ng Diyos sa iyo na paano pumunta ng langit? Okay lang ba makapunta ka ng langit? Bahala na itong mga pamilya mo, punta ng impyerno. So meron tayong responsibility. At magiging desire sa ng puso ko, God, gamitin mo po ako. Hindi po ako marunong, pero tulungan mo po ako. Maging instrumento po ako
ng kaligtasan ng ibang tao. Napalibot tayo ng mga taong hindi pa ligtas. Pagkakataon na bigay ng Diyos sa atin, i-maximize natin. Meron nga akong inisip sa team kahapon, meron kami meeting. Nung buhay pa si Jeff, meron kami parati mga, parang yung salvation track. Hindi ka magaling magsalita, ibigay mo lang yon. Kuya, pag may time ka, basahin mo. So, pag-pray nyo, magawa natin to. Tapos, ang sistema na to, nakaprint yan dyan, nandun lang yung kung paano maligtas ang tao, tapos meron yung prayer dun sa baba, pwedeng maligtas yung tao. So, ang gagawin mo doon, every Sunday, kukuha ka. Depende sa gusto mo. Gusto mo isa lang, gusto mo dalawa, gusto mo tatlo. Tapos ipag-pray mo yon na, God, tulungan mo po ako kung kanino ko po ibibigay itong salvation track na to. And then, intayin mo yung prompting of the Holy Spirit. Tapos ibigay mo doon, ipanalangin mo na sana yung taong binigyan mo yung maligtas. And then, siyempre, unahin natin dito, yung mga 500 square meters lang, halimbawa hanggang sa Arnais, parang paganyan. Para later on, maalagaan mo siya. May isama mo sa simbahan, tapos patuloy natin maturuan sa biyaya ng Panginoon. So ito yung pagkakataong bigay ng Diyos na gamitin natin yung buhay natin. Gamitin mo yung cellphone mong yan. Hindi lang puro games. Gamitin mo siya para sa kaligtasan din ng tao. So lahat mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan. Hindi dahil mas mabuti tayo. Hindi dahil mas mabuti tayo sa mga taong namatay na nauna sa atin. Kundi sabi ng Panginoon, intindihin mo muna yung sarili mo. Kasi may kasabihan na, you cannot give what you do not have. So ayusin mo ang sarili mo para magamit ka ng Panginoon. Then sabi ni Jesus, doon sa sagot na, sabi ni Jesus, di ba? Sa tingin mo ba mas mabuti ka kaysa kanila? Ang sagot ni Jesus, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, malibang, sabayan niyo ako, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Ito yung tumbok niya. Sa lahat ng mensahe ni Jesus, buong Bible yan, ang tinutumbok lang niya, maligtas ka kasi kayo lahat papunta ng impyerno. So makinig ka para ikaw ay maligtas. Ayaw kung may isa man sa inyong maligtas. Pero sinabi ni Jesus, konti lang talaga yung maliligtas. Bakit? Konti lang yung pipili dito sa makitin na daan. Kasi dito, stricto eh. Dito, sa matawag na daan, sabi ni Jesus, dito yung pipili. Kasi dito pwede. Kahit ano pwede. Kahit ano maggawa ka ng kasalanan, dito pwede. Kaya sabi niya, from the beginning, konti lang naman talaga ang maliligtas. At sana, kasama ka sa kokonting yon. At sana, i-guide ka ng Diyos, paggamit ka sa Diyos, para yung kokonting yon, may dala natin sa Panginoon, may lapit natin sila. Kasi hindi natin alam kung sino yon eh. Yung pinili ng Diyos, hindi natin alam yon. So ang gagawin talaga, randomly, isi-share mo yung gospel. Then, doon na lang lilitaw kung sino yung maniniwala sa Kanya. Kahit dito, marami nang nakaakyat dito. Marami na nakaakyat dito, lalo na pag may mga okasyon, di ba? Pero makikita mo yung tatagal. Yung parang magsasala ang Diyos eh. At maiiwan yung dapat maiiwan. At sana, hingin mo sa Diyos, kasama ka doon. Kasama ka doon na sabi niya yung mananatili sa Kanya, ito yung tunay na magkakaroon ng kaligtasan. At pangalawa, pinakita niya kapahamakan sa simbahan, sa temple, di ba? Kahit na naglilingkod ka, hindi ka exempted. So maging ready ka lang. Pangalawa, yung kapahamakan sa tore. Sabi niya, at ang 18 namatay na mabagsakan ng tore sa Silo, nakakalaban ninyo, higit sila makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Sabi niya, hindi. Bakit sabi mo? Doon sa Romano, magaling sila gumawa ng mga, yung aqueduct. Halimbawa, nandito yung tubig. Hanggang ngayon makikita mo sa Israel yon. Pinagagalingan ng tubig, gagawa sila ng parang, yung elevated highway, pero ang dadaan tubig para makarating sa Jerusalem. Ito sinasabi, in example niya, gumagawa sila ng aqueduct, halimbawa, nabagsakan sila nung, anong tawag doon, yung nilalagyan na ganon, pag-construction. Ang tanong ni Jesus, dahil ba masama sila, namatay siya, sabi niya, hindi.
buhay ako, hindi ako tinamaan, mabuti ako, at masama sila. Hindi ibig sabihin, mabuti ka dahil hindi ka namatay. Ito yung dapat maintindihan natin. Hindi ibig sabihin na masama siya kaya siya yung namatay. Dapat maintindihan natin to. Kaya sabi ni Jesus, no. At pangatlo, tunay na kapahamakan. Ito yung focus niya. Dito kayo makinig. Ito yung focus niya. Yun, mapapahamak ka. Kaya merong trend na nagsalpukan, merong eroplano na nag-crash, merong lindol na nagiba ang building, anumang sakunayan, merong tsunami na pumunta sa atin, anyone pwedeng mapahamak doon. Pero ang tunay na kapahamakan, ang tinutumbok talaga ni Jesus, itong tunay na kapahamakan. Ito yung papunta sa impyerno. Itong tunay na kapahamakan, sabi niya, hindi ka na makakalabas doon. 5, sabi niya, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong makasalanan, mapapahamak din kayong tulad niya. So the same lesson, be ready. Na pag dumating yon, ikaw ay safe, lalo na yung kaluluwa mo. So hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kung saan at kung paano. Pero siguradong tayo ay mamamatay. Meron lang exemption, di mamatay. Yung pinag-aralan natin, kapag nag-rapture ngayon, nandito ka, hindi ka na mamamatay. Pero papalitan yung katawan mo, ang katawang hindi namamatay, hindi nabubulok para makapunta ka ng langit. Namatay na hindi nagsisi, ito yung iniiwas ni Jesus. Ayaw niyang mamatay ka sa iyong pagiging makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Walang isa man sa atin ang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ayaw niyang mamatay tayo sa ganun kasi impyerno ang resulta nun. Ang mga Hudyo, dito sila galit kay Jesus. Tinutumbok kasi ni Jesus, yung pagiging hipokrito ninyo, ipapahamak kayo sa impyerno. Sinong hipokrito? Hindi mo inaamin na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. So sabi niya, magsisi kayo. Alam nila ang mga utos ng Diyos, di ba? At ginawa pa nilang more than 600 pa yon. Pero hindi naman nila sinusunod. Kaya tawag ng Diyos sa kanya, hipokrito. Alam mo na mali yun, pero ginagawa mo po. You are an hypocrite. Yung mga sinasanib ka, alam mo na ang tunay na Diyos pa lang, Pilipino ka, alam mo nag-iisang Diyos lang. And then sumamba ka sa ibang Diyos-Diyosan. Hipokrito ka, bakit? Naniwala ka doon sa hindi katotohanan. So sabi niya, magsisi. From the start, kay John the Baptist pa, bago pa nangaral si Jesus, remember? Noong nagbabaptize sa Jordan River, ano sinasabi ni John the Baptist? Pagsisihan nyo, talikuran nyo ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo para kayo'y magkaroon ng kapatawaran. Walang pagbabago. Inihanda ni John the Baptist yung dadaanan ni Jesus, di ba? And then nung dumating si Jesus, the same message, hanggang ngayon, the same message ang pinapaabot sa ating lahat ng Diyos. Kasi magsisi. Paano yung magsisi? May dalawang punto rito na importante para matutunan natin yung paano magsisi. Una, palitan mo ang kaisipan tungkol sa iyong pagiging makasalanan. Di ba yung pagiging sarili natin, ay hindi naman akong kasinsamaan ng mga yon. Hindi naman ako nagnanakaw. Kuminsan nangungupit ako, maliit lang naman eh. At saka kuminsan yung mga kasinungalian ko, white lie naman yun eh. Di ba? Nadami natin mga excuses. Pero hindi. So dapat mo mapalitan to. Anong palitan mo sa kaisipan? O dapat kaisipan mo? May kasalanan ako, kahit anong gawin ko, nagkakasala pa rin ako. At hindi ko kayang bayaran ang kasalanan ko. Kailangan ko ng tagabayad. Kailangan ko ang Panginoon. Kailangan ko ng tagapagligtas. Ito sana yung mabago yung kaisipan. At number 2, maniwala na si Jesus lang ang tagapagligtas lang. Sure po to. Sure yan. Sure yan. Kaya ako umalis sa negosyo. Naguguluhan ako. Ang ginawa ko, nag-aral ako ng theology. Theology is the study of Bible. Kasi magiging pari ako. Hindi ko naintindihan. Sinasabi nito, ganito. Sinasabi dito, ganito. Sinasabi dito, ganito. Hindi, sabi ko, paano ko malalaman yon? I have to study the Bible. Pumunta ako ng Bible school, iniwanan ko lahat pati negosyo ko para malaman ko lang. At nung malaman ko yung katotohanan, wala na akong ginawa. Kundi ituro sa tao yung katotohanan. May China ka dyan, Thailand ka dyan, Singapore ka dyan, kung saan ka man dyan. Saan ako ipadala ng Diyos? The same message ang tinuturo ko. Na ito yung gusto ng Diyos. Ayaw niyang mapahamak tayo sa impyerno kasi mahal niya tayo. 180 degrees na pagbabago. Sabi niya, pagsisiyan mo at talikuran. Pag nandito ako, tatalikod ako. Ganon. Di ba? 180 degrees, dito na ako, hindi na ako dati doon. Doon ako dati. Pero kung minsan, gumanon ako, di ba? Okay, 180 degrees.
Tatalikuran ang kasalanan ko. Eh, siyempre, namimiss mo, di ba? Kasi there is pleasure eh. Di ba? Merong sarap eh. Merong sarap, merong pleasure doon. O, minsan lingon-lingon kang gano'n, di ba? Kaya sabi ng Diyos, huwag ka lilingon. Hindi mo man natiis. Di ba? Na 180 degrees ka na. Pag hindi ka nag-iingat, nandito ka na uli. O, back sa dati. So, ito sabi niya, talikuran mo ang iyong kasalanan. Pagsisisi sa mga kasalanan dahil sa pananampalataya kay Jesus. Merong difference po yon. Meron naman nagsisising wala siya sa Diyos eh, tama? Nagsisisi siya sa ginawa na, nagsisisi sa desisyon niya. Ito sinasabi niya, pagsisisi kasi nananampalataya ka kay Jesus. May malaking kaibahan po yung dalawang yon. So Acts 11:18 sabi niya, nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hentil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. Tayo po itong mga hentil na to. We are not a chosen race. We are not chosen people. Biyaya lang ng Diyos to umabot sa ating mga hentil itong kaligtasan. At dito malinaw na sinabi nito. And Luke 24:7, sabi niya sa kanyang pangalan ni Jesus, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. So kahit sa inyo, someday may mga tatawagin ng Diyos sa inyo kung saan kayo papupuntahin para ipamahagi, ipamalita ang ebanghelyo o magandang balita. Magsisi, pag dumating siya, hindi ka mapapahamak. Itong kapahamakan ito, ang talagang ultimate na kapahamakan, ito yung hell nga, ito yung impyerno. At ito yung ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya lang, wala siyang choice kapag pinili natin yon. Wala siyang choice. Lahat ginagawa niya, paulit-ulit. Imaginin mo, 66 books ng Bible, wala siyang sinasabi pareho kundi para maligtas lang tao. Iba-ibang pamamaraan, iba-ibang parables, iba-ibang talinghaga, ang tinutumbok lang naman yung kaligtasan ng tao. Kaya sabi niya, pag nagmatigas ang ulo ka, wala ka lang masasabi sa Diyos. At the end of the day, bubuksan nila yung another book aside from the book of life. Ano nakalagay sa another? Hindi ka nakasulat doon sa book of life. Pag nakasulat ka doon, pupunta ka na langit. Pag hindi ka nakasulat, hindi ka pupunta ng langit. And then, kapag nilipat na ng Diyos lahat ng naniwala sa Kanya, nasa new heaven and new earth na sila, di ba tayo? And then, yung mga hindi naniwala, harap sila kay God. Bubuksan yung isang librong yon. Ipapakita ni God yung ginawa niya sa'yo. Binigyan ka ng Bible, in-invite ka sa simbahan, pinagawa ka ng Diyos na simbahan na merong aircon, pinapakain ka lahat-lahat. In spite ng lahat ng ginawa ng Diyos, hindi ka naniwala. Tatanungin ka lang ng Diyos, tama ba ang hatol ko sa iyo na dapat sa impyerno ka? Opo, makukonvince ka. Kasi ginawa ng Diyos lahat sa iyo, pero sa kabila nun, hindi ka naniniwala. Itong ayaw niya. Kasi mapapahamak ka. Mapapahamak ka, impyerno. Ang sabi niyan, at sabi niya, hindi ka na makakalabas diyan. Kasi hindi totoo yung purgatory, hindi totoo yung indulgence na pwedeng bilhin o bayaran ng kasalanan mo. Wala. Si Jesus lang ang pwedeng magbayad noon. So tandaan sana natin sa araw na to, yung kalamidad sa templo, sabi ni God, kahit nasan ka, kahit naglilingkod ka kay God, hindi ka exempted ng mga kalamidad sa kuna. Yung kalamidad sa tore, kung nag-engineer ka, sumasakay ng aeroplano, piloto ka, Christian ka, hindi ka exempted. Ang sabi niya, ito, alalahanin mo yung tunay na kalamidad. Ito yung i-ready mo yung sarili mo. Pag dumating man, ano man yung dumating na yon, sigurado yung kaluluwa mo ay nandun sa langit. Again, kahit ngayon today, isipin mo, kaibigan, kausapin mo kahit sa puso't isipin mong Diyos, ayoko pong mapahamak sa impyerno. Tulungan mo po ako. Hindi ko po naintindihan na sinasabi ni Pastor Ed. Ikaw po yung magpaintindi sa akin. Maawang Diyos sa iyo. Ibibigay pa rin niya yung kamay niya sa iyo para iligtas ka. And then tayo po tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo. At salamat po sa sinasabi mo na ayaw mong isa man po sa amin ay mapahamak po sa impyerno. Kasi nga po, sa laki ng pagmamahal mo po, ibinigay mo nga po ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Para sa halip na kami po yung patayin dahil sa kasalanan po namin, O Diyos, ang nag-iisa mong anak ni Jesus, siya po yung umako ng kabayaran po ng kasalanan po namin.
Kaya kahit ngayon, O Diyos, kung meron ka pong nakikita sa amin dito sa loob ng ECF Center o doon sa sumasabay po sa amin sa live streaming, o yung makikinig o manunood po ng video sa YouTube sa mga darating na araw, mamayang gabi o bukas. Kung meron ka pong nakikita na hindi pa ligtas, hindi mo pa anak, hindi pa sila nagdesisyon, hindi pa po nila sinurrender ang buhay nila sa iyo, hindi pa po sila naniwala sa iyo, O Diyos, dalangin ko po, O Diyos, sa pangalan ni Kristo, hipuin mo po ang mga puso ng mga taong ito. Mangyari po ang iyong kagustuhan kasi naniniwala po ako kahit dito sa ECF Center kung bakit sila nandito, ikaw po yung may dahilan nun. Ikaw po yung nagdala sa kanila dahil gusto mo pong magkaroon sila ng kaligtasan. Kumilos ka po sa bawat isa, O Diyos, at mangyari nga po ang kagustuhan mo na kahit ang lugar na ito ay patuloy mo pong pagharian. Parang bawat isa po sa amin, O Diyos, maghari ka sa bawat buhay po namin. At pagpalain mo rin po kami ng sobra para maging instrumento rin po kami, lalo po ng kaligtasan sa ibang tao po. At salamat po, Diyos, sa oras na to, binigay mo akong pagkakataon na maibalik po namin sa iyo ang portion po ng